don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Ito mga ka-JTech, nasa bahay tayo at pakita ko sa inyo yung twisted pipe na pinagawa natin sa KB Moto. Ayan, no? So, kikita nyo, di ba? Ayos naman yung gawa nila. Talaga lahat, stainless. So, even itong bracket na to, stainless yan, pero pininturahan na siya ng black. So, para ano lang, no? Hindi halata namin naka-support sa kanya. Ayan. So, para hindi ito malaglag o bumaba. Ayan. Pati itong ano nila dito, itong bracket nila to. Ayan, no? Stainless lahat, pati mga tornilyo. Ayan. Diba? So, wala tayong kakalawangin dyan na parts. Ayan. Tapos, ang ginamit natin, again, yung arrow na exhaust. Ito kasi, ito yung pinakamagandang canister sa sound check. So, nag-try tayo ng iba. At actually, nung time na nagpakabit tayo, napakarami nagpagawa nito. Ito yung napili nila. So, naubos yung stock nila nitong araw na to. Nung araw na yon, kasi talagang ito yung best na canister na may best sound. Ayan. So, tignan nyo yung twisties. Ayan, o. Diba? May spring siya. Tapos kita nyo yung pagkaka-twist talaga. Ang daming bend yan, no? Ayan, no? Okay naman yung welding. Diba? Hindi nga lang siya machine welded, pero syempre pagka machine welded, sobrang mahal na nun. Yun yung mga nagre-range sa 20,000, 15,000, no? Pero ito below 10k ito. Yan, diba? Kasama na tong canister kasi sa computation nila, kasama yung canister, itong mga spring na ginamit, yung bracket, pati itong bracket dito. Ito extension, kung makikita nyo, ang CB650R, dito lang siya talaga, hanggang dito lang talaga yung ano niya, yung stock niya. So from here, papunta dito, yan yung stock, no? Then ito, yung putol na yan, dyan pinutol yung bread box, papunta dito, lahat yan. Sa ano na, KB Moto na, yan, papunta dito. So dito tayo nag-start. So ito, binayaran din to. May cost din yung isa na yan. Kita mo, ang ganda, di ba? Ito nga yung pinakamagandang ano yung naisalpak dito. Kasi iba, fabricated lang. So ito, meron silang stock na ganito talaga. Na-tsempohan natin. Ayan, kung papakabit kayo nito, dapat be sure lang na ready kayo isang buong araw. No? Ilalaan nyo kasi talagang napakatagal gawin ito. Kasi hindi lang naman, kung sakali, madali lang kung kayo lang yung gagawan. Pero kung may kasabay kayo, doon kayo magtatagal. So, nag-start ako ng 9, tapos inabot ako ng gabi. So, yan. So, be sure lang, ready kayo sa tagal. Yan, no? Diba? Hindi naman tumatama sa kadena. Yan, na-testing na yan. Naiuwi ko na nga yan, eh. So, saka dito, di rin. Kasi pag umupo ka dito, bababa naman to, eh. So, magkakaroon pa siya ng, ng allowance. Pag umupo ka dito. Yan, bababa, tataas to. So, ito bababa. So, hindi to, never to tatama dito. No? Sa arm niya. Sa swing arm. Tapos sa gulong, malayo din naman. Yan. So, kakaibang setup ito sa CB650R, no? Unlike do sa mga marami natin nakikita na common, itong pinagawa natin dito is kakaibang setup. Actually, ito, hindi naman ganyan papagawa ko, pero yung may-ari, nasa KB, may KB Moto, dinala niya yung CB650R niya doon. Puchak. Talaga ang ganda talaga ng tunog, mga tol. Mga brad, no? Ang ganda talaga ng tunog. Tapos tinignan ko yung setup niya. Nakaganito pala. No? Nakaganito pala. Kaya tuloy, sabi ko, sige nga, pag ganyan na lang pagawan ko.
Kaya kung tutusin, mas mura lang to dapat. So around siguro mga 5K lang, no? 6K. Pero since ganito yung pinagawa ko, kaya umabot siya ng almost 10, no? Pero to be exact, mga 9 lang. Yan, ganyan, 9. Yan. Tapos ganyan na yung setup mo. Tapos ang maganda dito mga ka-JTech, pagka ganito kasi setup, walang backfire, no? Never heard akong nagkaroon ng backfire, pero since di ko pa naman nagagamit ng matagal, so mahirap sabihin, no, na baka kasi magpa-install kayo tapos magkaroon kayo ng backfire, sabihin nyo liar ako. Pero yun lang, mula nung inuwi ko mula dun sa kanila, hindi ako nakarinig ng backfire. Saka yung CB niya, nire-rev bomb din niya, so walang backfire ako narinig. So talagang sabi ko okay itong ano na to, so itong setup na to. So far masaya ako, happy ako. So ito nga, ayan, nakaupo ko dito sa sa e-bike, tapos may electric pan ako dyan. Ayan lang, ganyan lang. Dahil kasi medyo gusto ko sana mag-ride, kasi makulimlim yung yung langit, ayan, no? Tapos kanina umambon, ayan, linis, diba? Bagong bago. Still brand new. Hindi ko alam kung may 50 kilometers na tinakbo nito, wala pa yata. Ayan, so puro kabit lang tayo ng accessories for now. Ayan, yung bagong kakapost ko lang na vlog. Ayan, no, etong MDL light na to, ayan, bagong kabit yan. Tapos naka na rin yan, naka PIA horn na rapid. Ayan, no, ito, wow, PIA horn, rapido yan, rapido. Ayan, so ganyan lang, nitignan ko lang siyang ganyan dito sa parking natin. At ayun yung ating Kymco. Ayan, mga nakabalot yan. Ito yung PCX natin. Ayan, mga nakabalot. Kasi yung hirap maglinis, JTech. Pati yung car natin kasi dahil pagka kinarwas mo, ako lang kasi lahat nagkakarwas niyan. Hindi ko pinapakarwas sa labas. Kasi nga, ingat tayo sa mga pagbuga-buga ng pressure washer. Baka may tamaan eh. So, at least ko ako nagpi-pressure washer. Pero safe parts yung yung tinatamaan ko. Yan, tapos dapat meron ka rin blower kasi ang daming singit-singit niyan. Ayan, lalo na ito. Pero mo kung yung pressure washer yan, pasok sa loob yung tubig, naipon sa loob yung tubig, mag-check engine ka. Diba? Kaya lahat tayo lang gumagawa. So ayan, tingnan nyo mga ka-JTech, diba? Kakaibang setup. Dati, yung unang CB natin, kalkal lang tayo, kalkal pipe, di ba? Pero yung kalkal pipe, okay naman. Okay talaga yung kalkal pipe. Satisfied ako doon na una. Kaso later on, nakulangan ako. No? Nakulangan ako ng tunog. Okay naman yung sa power, wala namang problema doon. Pero yung tunog, nakulangan na ako. Parang humihina na siya. Kasi, ang alam ko kasi, humihina yung sound niya pagka yung parang niya, ano ba tawag doon, yung nilalagay sa loob ng mga fiber, naubos. Ayun, medyo hindi na gumaganda yung tunog. Yan, kaya dapat i-refiber mo siya, so para mas ulit bumalik yung magandang sound niya ulit. Kaso yun nga lang, bibiyakin na naman siya, so dagdag gastos na naman yun at oras. Pero ito, yan, ito yung pinakamagandang sound, tong Arrow na test natin. Ayan, marami nga doon, SC Project, so sari-sari. Ayan, so ayan, pakita ko sa inyo ulit one last look ng setup natin. So ayan, diba? Inline 4 stock na na header ang ginamit natin, tapos dinugtong lang dito. Yan, mula dito pag tugtong na lahat yan. Kila KB na yan galing. Yan. Okay, di ba? So, kung talagang gusto niyo talaga yung yung makinis talaga ng mga welding, meron kasi talagang yung machine welded na
Yung magaganda talaga nun. Pero sobrang mahal yun, mga ka-JTech. Pero ito, hindi naman tayo na maarte sa ganon. Pero ito sa akin, satisfied ako dito. Kasi ang habol ko dito, yung ayos, no? Yung ayos ng pagkakagawa. Tapos manual welding pero solid, ganda. Wala akong masabi. Tapos yung yung tunog niya, di ba? Nakuha. So nung inuwi ko to mula doon, talagang dami nagpabomba sa akin. Grabe. Ngayon lang ako nakapag-drive ng ganong kalakas na Yung Ninja natin, yung Ninja 6 RB4, naka-slip on lang din yun, cut delete, pero yung pinili kasi natin canister, yung M4 pipe, medyo siya, mahina, no? Hindi siya yung ganito kalakas. Ito kasi mas malalakas to Yung canister kasi nun medyo mataba siya. So kaya medyo mahina. So ito yung pinaka sa inline 4 ko na experience, ito yung pinaka malakas na ever na na-try ko. Yan yung setup na yan. Kasi pagbuga dyan ng exhaust, magsi-circulate muna siya bago siya lumabas dito. So mahaba yung pag-circulate niya bago niya ilabas yung exhaust, unlike yung isang straight lang. So kaya for me mas maganda ito. So yun lang, sabi ko ulitin ko sa inyo, kung papagawa kayo nito, talagang matagal. So huwag kayong mainip, and be ready na umuwi kayo ng alas 12 ng gabi. So yan sinasabi ko sa inyo, kasi huwag niyong madaliin sila o magalit kayo na matagalan, kasi baka naman yung yung quality ng pagkakagawa. Ito talaga inantay ko, sige, take your time, gawin nyo. At least pulido yung gawa, di ba? Wala akong masasabi. Na hope na nagustuhan nyo itong bagong setup ng pipe natin. At marami nga nagtatanong nung bumili tayo nitong bagong CB650R E-Clutch, ang tanong nila, ano daw ba yung pipe na ipapakabit ko, kung kalkal pa rin. Pero sabi ko nga sa chat, sa comment section, sabi ko hindi na kalkal this time, kasi dahil gusto natin matry yung slip on. Kasi sa kalkal hindi lumabas yung tunay o orig na tunog ni CB, kasi malakas talaga to no? Dito pinalabas natin yung tunog talaga niya. Ayan. At abangan nyo, panoorin nyo yung next natin, ibablog natin yung mismong actual na pagkabit nila KB dito sa pipe na to. So abangan nyo yun. So nung pumunta tayo doon sa shop nila, tapos kung paano nila ginawa, kinabit, paano tayo nag-antay, tapos ano yung mga big bike na andon. Dito lang yan sa may Cavite. So napakalapit at mura. Kung papresyohan kayo nila Orion, ni BMAX ng presyong ganito yung presyo, sa kanila half the price, no? Lalo na yung 01 Moto, ayan, mahal din sila maningil. Pero dito, kung papresyohan ka ni 01 Moto ng 20k, dito 10k lang, no? Kung may presyohan ka halimbawa naman ng 10, sa kanila 5 lang. So ganon. Laging half the price. Si KB talaga hindi siya after daw sa sa kita. So gusto lang niya, hobby lang niya talaga yung gumawa ng motor at makatulong din sa mga trabahador niya magkaroon ng trabaho. Yun lang yung pinaka goal niya sa buhay. Yan. 5 motor noon si KB. Grabe, 5 motor. Ito mga ka-JTech, pag binili nyo tong canister na to, tong Arrow, meron tong kasamang silencer. Ayan, kaya may butas siya diyan. Yan yung tornilyuhan ng canister ng silencer. Okay? So pwede niyo tong i-silence pagka kung ayaw niyo maging bulahaw siya. So ngayon, pakita ko sa inyo, sound check natin ito. At medyo oras na naman 5:30. So wala nang, siguro lahat naman nagising na. 5:30 ng hapon kung may natulog man. Ayan, i-sound check natin. Ako naiilang ako pag sa sound check to. O maingay. Ayan na. Bulahaw na naman tayo. Tignan natin
cold start. Yan yung cold start. Antayin natin matapos yung cold start niya. So, bago natin i-rev bomb. Yan, cold start pa lang, ang lakas. So, yan mga ka-JTech, na-preheat na natin siya at ready na natin for rev bomb. So, rev bomb natin. Oh, lakas. Okay na muna yon. At nakakahiya sa kapitbahay natin at narinig nyo. So yan mga ka-JTech, at napakita ko na sa inyo ang ating Honda CB650R E-clutch na may twisted pipe na arrow canister na pina-install natin. Ayan, okay mga ka-JTech, again thank you for watching and see you again in my next vlog. Bye bye.